Many of us overthink, overworry, and overburden our hearts, our minds with fears, with imaginings. Kaya napakahalaga na ating maturuan ang ating isip, ang puso, ang emosyon na makontrol, na magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng maraming mga dahilan para maligalig. Dahil ang natitira na lang nating lakas ay ang nanggagaling sa Panginoon, yung kapayapaan, yung katahimikan at katiningan ng loob na dapat nating laging ipaglaban, laging subukan na palakasin at lagi naman dapat na panindigan. Maraming mga tukso para maguluhan ang isip. Maraming tukso para matakot, para magkaroon ng sari-saring concerns. Pero pagpapahirap lang yan sa sarili. Ang napakahalaga is to continue to discipline the mind, the heart, to be at peace no matter what. Real events could really challenge, terrify, and overwhelm. Kasi talaga namang maraming mga events ngayon na nakaka-challenge, but your mind could be your more cruel tormentor. Pagka nag-overthinking, nag-over-imagine, at ine-exaggerate ang mga concerns, ang mga alalahanin. Ang mamagat ng ating pag-aaral ngayon, sa ating patuloy na pagsilong sa kapayapaan ng Panginoong Hesus, your mind, your tormentor. Kasabihan na, plant a thought, harvest an act. Plant acts, harvest a habit. Pag lagi mong iniisip, magiging action yan. Pag lagi mong ginagawa, magiging habit. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, ang dapat bantayan ay ang puso, sometimes interchanged with the mind. Ang puso, ang isip, pinagpapalit-palit ko minsan yan sa terminology at sa reference. So, guard your mind para ang isip natin ay maging tahanan ng kapayapaan, hindi ng gulo. Tahanan ng pagtitiwala sa Diyos, hindi ng pagdududa at hindi ng takot. Pero kailangan talaga yan, discipline. Plant habits, harvest a character. Pagpatuloy at inulit-ulit natin ating mga kaugalian, ating mga gawi, magiging gano'n na ang ating pagkatao. And plant a character, harvest a lifestyle. Ano ang lifestyle natin ngayon, mga kapatid? Is it a lifestyle of peace or trouble? A lifestyle of fear or trust in the Lord and peace? Is it a lifestyle of vexation or of relaxation and even enjoyment? Yes, maraming challenges para maguluhan tayo, pero bakit naman tayo magpapa-overgulo? Bakit tayo magpapadala? Sapagkat ang isip natin, oras na yan ay nagpaakay na sa mga gulo, sa mga tinig na bubulong-bulong, sisigaw-sigaw para tayo magkalito-lito, lalo lang mahihirapan tayo sa ating buhay. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan ang Espiritu na dapat nating panghawakan, Espiritu na dapat nating palabasin sa ating buhay, Espiritu na dapat manaig, Espiritu ng lakas ng loob, hindi ng kahinaan ng loob. So, huwag lagi mag-iisip ng nakakapagpahina ng loob. Huwag makinig sa mga nagpapahina ng loob. Huwag manood. Huwag lagi na magbasa ng mga nagpapahina ng loob. Kasi pagka pinapasok mo sa brain mo, through your eyes, binasa mo, pinanood mo, through your tenga, nadinig mo, etc., etc., pwede kang panghinaan ng loob. At pag humina na ang loob ng isang tao, sumusunod na humihina ang kanyang immune system, humihina rin ang kanyang kalusugan. So ngayon, yung mga ini-imagine mo, pwedeng magkatotoo. Ang Espiritu daw ng Diyos ay Espiritu ng kapangyarihan, hindi ng kahinaan, ng pag-ibig. So kahit maraming challenges, maraming needs, let's continue to love, let's continue to be very loving, kasi in loving others, we also get strengthened. Hindi ko mo kinakapos ka na ng pera, magdadamot ka na, kung meron ka pa rin pwedeng i-share kahit paano, share. Kasi doon dumadami ang blessing. Hindi ko mo pagod ka na, ayaw mo nang tumulong sa pagdala ng mga dalahin ng iyong kapwa. Kasi sa pagtulong mo sa kapwa, doon ka rin napapalakas. We keep what we give away. And in these challenging times,
Yan ang dapat nating ipaglaban. Espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil na nervyusin, pagpipigil na magpadala sa mga nagpapahina ng ating loob, pagpipigil na makalimot na ang Panginoong Diyos ay buhay, mahal tayo, at nandiyan ang kanyang kapangyarihang nakalaan, handa para gamitin natin. The quality of your thoughts shapes the quality of your life. So imagine natin mga kapatid, ano ang quality ng life natin at this very moment? Malamang, yan ay bunga lang ng ating pag-iisip. Kung tayo lagi nang nagpapanerbyos, nervyos tayo ngayon. Kung tayo lagi nang nagpapadala sa mga pagpapahina ng loob, mahina ang loob natin ngayon. Pero kung ibinababad natin ang sarili natin sa pag-ibig ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, at sa pagmamahal sa kapwa, sa paggawa ng mabuti, ang magiging lifestyle and quality of our life is that of power, that of strength. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung paano ka mag-isip, magiging ganun ka. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kaya kung minsan, hindi na mabuting lagi nagpapapanood ng balita. Lagi nakikinig ng mga balita, lalo kung nakakapagpalungkot lang, nakakabigay ng nervyos, nakakapagpahina ng loob. Why? Fill your heart and your brain with many negative things. Dapat as needed lang. Alamin mo lang yung may kinalaman sa iyong survival, sa iyong everyday life, pero yung beyond that, hindi mo na kailangang malaman. Kasi hindi naman ikaw ang sosolve ng problema ng buong mundo. Merong World Health Organization, merong United Nations, merong mga bansa, may mga republika. So, ang solvein mo lang yung immediate surrounding mo. Behave yourself so that you don't become a part of the problem. And if you could be part of the solution, if you could be a help, then mabuti. Pero huwag nang lampasan pa doon. Huwag nang dagdagan ng inaalala. Kasi habang nag-aalala, nasisira ang loob, pati kalusugan, nahuhulog. You could be your worst tormentor. More specifically, your mind could be your worst tormentor. Huwag na isipin yung sobrang layo pa. Sabi ni Jesus, don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. At sa ganito mga panahon, it is always best to focus only on what is immediately before you, kasi yun lang kung minsan ang kayang abutin ng resources natin. Dahil hindi mo dapat na gastahin yung resources for today's needs, gagastahin mo na in advance for tomorrow's needs. Tomorrow will worry about itself. Tomorrow will have its own provisions. Proverbs 14:10, each heart knows its own bitterness, and no one else can share its joy. So yung puso mo, yan lang talaga ang makakaalam ng iyong mga dinaramdam, iniisip, problema. So yung puso mo, dapat mo yang laging ibabad sa lahat ng beautiful and positive things as much as possible. Because as you think, you become. The conditioning, the brainwashing, the indoctrination of your mind lead you to mental freedom or bondage. Kaya may mga taong malaya ang isip, mayroong mga taong hindi malaya kasi dinadala sila doon ng kanilang personal history, conditioning, brainwashing na naranasan, and even religious indoctrination. Psalm 13:2, how long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart. So ang kanyang kalaban, yung kanyang sariling iniisip. Psalm 139:23, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. So hindi lang niya ipinapasearch. Ang totoo, sinusuko sa Diyos yung anxieties, yung anxious thoughts. The conditioning of your mind lead you to guilt or non-guilt. Psalm 55:2, my thoughts trouble me and I am distraught. Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung binasa natin sa Psalm 55,
gulong-gulo ang kanyang isip. Ang sinasabi naman ng Philippians 4:7, yung halos imposibleng maunawa ang kapayapaan ang maghahari sa ating buhay dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus. So, anong iniisip natin? Nakakapagbigay payapa ba o nakakapagbigay gulo? Because religious orientation can oppress or comfort. May mga tao na dahil sa kanilang pagiging sobrang relihiyoso, oppressed na oppressed ang isip nila, oppressed na oppressed ang kanilang puso, takot na takot sila, guilty sila. Meron naman na dahil sa religious orientation, lalo yung nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos through Jesus, ang naghahari sa kanilang buhay ay yung comfort, yung rest, yung peace. The same religion actually can lead to different orientations of the heart depending on what religious doctrine you subscribe to. The conditioning of your mind lead you to love or hate. And religious doctrine can make you loving or hateful, accepting or rejecting, kind or cruel. Mayroong mga tao, they profess to believe in the same God. They read the same scriptures. Pero yung isa loving, yung isa hateful. Yung isa accepting, yung isa rejecting. One is kind, one is cruel, depending on the kind of religious orientation you allow to rule in your heart, in your mind, in your whole life. Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, as we have already enjoyed this verse. So pag nakikipag-isa kay Jesus, ang nagiging bunga, kapayapaan na hindi kayang maunawaan na ordinary logic. Pero nakikipag-isa nga ba tayo kay Jesus sa ating religious life? O nakikipag-isa tayo sa Pharisees? Ibang-iba ang magiging bunga niyan sa ating lifestyle. The conditioning of your mind lead you to rest or fatigue. Kaya may mga taong rested, may mga tao na mangarag at pagod. Job 20 verse 2, my troubled thoughts prompt me to answer because I am greatly disturbed. In Job 7:4, when I lie down, I think, how long before I get up? The night drags on and I toss and turn until dawn. So depende sa laman ng isip, depende sa takbo ng isip. Merong mga hindi makatulog, biling ng biling sa higaan, torture sa kanila ang haba ng gabi dahil ang habang gising sila, habang ang lahat ay tulog. Parang wala silang kasalo, wala silang karamay. Meron naman na ang gabi ay napakatamis, napakasarap kasi pahinga, napakalalim na tulog, mahimbing na tulog, pero pareho lang yun na nasa silong ng isang langit, pero magkaiba ang laman ng isip, magkaiba ang pag-iisip. Ecclesiastes 2:23, all their days their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. So yung mind ang nagpapahirap. Religious orientation can give rest or grave fatigue. Kaya sa tinagal-tagal na ng mga tao na may religious life, may religious orientation and religious membership, dapat sinusuri na ano bang dinadala sa akin ng aking religious doctrines? Rest or fatigue? Love or hate? Binibigyan ba ako ng kapayapaan o takot? Dapat sinusuri na yan. Kasi nagiging bunga yan ng takbo ng ating isip at ng mga ideya, ng mga doktrina na napapalagay sa loob ng ating isip na nagkaka-effect sa ating actions, sa ating behavior, sa ating habits, sa ating character, and eventually sa ating lifestyle. The conditioning of your mind lead you to heaven or hell in the mind. Di ba may mga relihiyoso yung mind nila parang impyerno. Lagi na lang takot, galit. May mga relihiyoso naman na ang mind nila parang extension and embassy of heaven kasi nag-ahari na doon ang kapayapaan ng Diyos. What about heaven in the mind? Dapat yun ang ating goal. Heaven in the mind. Philippians 4:8, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kaibig-ibig. Kahit sa ganitong panahon, kahit sa challenging time na ito, ang isaisip rin yung karapat-dapat at kaibig-ibig.
Mas lalo ang dapat disiplinahin ng isip sa ganitong mga panahon. Titus 1:15, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Again, yung ating budhi, yung ating isipan, yung ating values, yung ating thought life, ang nagdedetermine ng quality of our life. To the pure, sabi, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. Ganyan kahalaga yung ating battle that happens between our two ears. Kung anong thoughts ang hinahayaan natin maghari sa ating isip, kasi yun ang magiging totoo sa ating buhay. Kung warrior ka, pati yung kinakatakutan mo matutupad. Kasi yung worry mo parang prayer yan at matutupad dahil inisip mo. Diba? Pag naniwala ka, mangyayari. Kung ang pinaniniwalaan mo negative, pinaniniwalaan mo laging magkaka-trouble, magkaka-problem, magkakahirap, yun ang matutupad. Kasi yun ang prayer mo, whether or not you verbalize it and deliver it in the format of prayer. Ang isip, ang iniisip ay prayer. Kaya pag nag-iisip ka ng mga pangit na bagay, pinagpe-pray mo yun at malamang yun ay matupad. Because when you ask, you will receive. That's why it is important to discipline the mind. Everything that crosses your mind is a prayer. Hindi kailangan maging in the format of prayer na may amen sa dulo para maging prayer. So what about hell in the mind? Job 21:6. When I think about this, I am terrified. Trembling seizes my body. Analyzein natin, ha? Trembling seizes my body. I am terrified. When? When I think about this. So, mga ninenervyos dyan, kaya kayo nanginginig, kaya kayo natatakot, kasi iniisip nyo. Kasi yun ang pinag-iisipan, yun ang pinagtutuunan ng isip. Dapat change channels. Baguhin ang iniisip. Ang isipin nyo yung makakapagpayapa sa katawan, yung makakapagbigay ng katahimikan ng loob. Kasi, as you think, you become. 2 Corinthians 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So you see, ang dapat bihagin ng isipan, hindi kapwa, hindi ibang tao. Bihagin ang isipan. Napakahalaga. O baka ikaw ang bihag ng iyong isip. Yung isip mo na na-train na lagi magduda, so duda lagi ang nangyayari sa iyong buhay. Di walang may tutupad kasi it's only that which you believe that can happen. Faith moves mountains. Kung wala kang faith, kung na-train kang magduda at walang faith, di walang mangyayari sa iyong buhay. And even religious belief can make one's mind heaven or hell. Hindi ko mo relihiyoso ang tao, tahimik ha. Merong mga mula nung naging relihiyoso, nung palagi nagulot na takot. Hindi ko mo relihiyoso, maibigin. Merong nung naging relihiyoso, nung naging very rejecting of others, very hateful and full of anger. Kaya, tinitingnan, pinipili mo rin ang daan na pinagdadalan sa iyo ng religion. Kasi, the same verse, iba-ibang religious sects and congregations, iba-iba interpretation. Pag napunta ka doon sa mahilig mag-interpret ng nakakatakot, nakakagalit, nung nakakapagpagyera, doon ka magagawi. Ngayon, ang science, sabi ng science, about everything that we have been discussing from the point of view of Scripture, sabi ng science, thoughts shape, alter the shape, keep changing the shape of the brain. And this is physically, meaning chemically, morphologically, structurally. Ang korte ng ating utak, physically, chemically, morphologically, structurally, ay iniiba, patuloy na yung pinag-iiba-iba, binubuo ng thought. Imagine that. How powerful thought is, that thought can change matter.
thought can change the shape of the brain. Yan ay proven na ng science. So when you think, sabi ng science, you build thoughts, and these become physical substances in your brain. So ano ang shape ng utak mo ngayon? Depende kung anong thoughts ang pinag-iisip mo. The wiring of the brain is not fixed, sabi ng science. It is adaptable. We can change the wiring of our brains. The brain can change quickly. So, gusto mong baguhin ang iyong buhay? Baguhin mo ang iyong iniisip, magiging bago ang shape ng iyong brain, and out of that shape ng brain at mga iniisip will come out a lifestyle. So, piliin mo kung anong lifestyle ang gusto mo by choosing your thoughts. Pwede mong piliin ang Pharisees-ness, pwede mong piliin ang Jesus-ness. At yun ang magiging quality of your spiritual life. Pwede mong piliin na maging legalistic, mag-stick sa law, i-implement ang law sa iyong buhay at sa iba, pero ang magiging bunga no, napaka-rigid, napaka-inflexible, and sometimes even a very unkind lifestyle dahil legalistic. Pwede mo rin piliin yung grace. When you always think of God's grace, when you think in gracious ways, when you deal with people graciously, when you think of what is gracious, your mind changes its shape. And then it shapes your life. May epekto sa buhay mo ang iyong thought. Now, let us have a very brief review of the major brain and mind shapers. At tingnan natin kung ano dito ang pwede nating ayusin, pwedeng improvein para yung ating lifestyle ay mabago as our mind and the shape of our brain changes and as it is changed by our thoughts. Lahat nagsisimula sa thought. So, ano ang mga brain shapers? Experiences. Minsan, ganito tayo kasi nung kabataan natin, ganun tayo pinalaki, ganun tayo tinuruan, ganun tayo minahal, o ganun tayo hindi minahal. Experiences shape our brain. And experiences shape our life. 1 Corinthians 14:20, huwag kayong maging isip bata, maging tulad kayo ng matatanda sa inyong pangunawa. So, pag isip bata ka, parang bata ang buhay mo. Magiging pang bata ang mga decision mo. Kaya dapat daw, huwag kang maging isip bata, lalo kung hindi ka na bata. Change the way you think. At sabi ng science, experiences change the brain's plasticity. Another mind shaper is personal reflection. Pwede naman na na-shape tayo ng childhood, pero tapos na yun. Wala na tayong magagawa tungkol doon. Alam nga namang lagi dalang maging gano'n ang shape natin, ng brain natin, ng buhay natin, dahil gano'n ang naging experience. No, pwedeng palitan yan through personal reflection. Pagbubulay-bulay, pag-iisip, pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, can change your thought, therefore can change the shape of your brain, therefore can change the way you think, the way you live, the way your lifestyle becomes. Psalm 26 verse 2, test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. At syempre, nagpapatest ka kay Lord, nagpapa-examine ka, pero ang totoo nun, ikaw din nag-e-examine at nagtetest ng iyong sariling mind. Tama ba yung ganitong ginagawa ko? Mali ba ito? Alin ang mas magandang gawin? Paano ko mai-improve ang dati kong ginawa na? Paano ko tatanggalin yung mga kapintasan? Paano ko ayusin ang aking buhay? Dapat nagmumuni-muni. Sabi ng science, the same part of the brain that thinks about others is also used to think about ourselves. What you think, you will become. Because how you think of others is actually a reflection of how you think of yourself. Kaya yung mga mabait sa iba, kasi mabait ka sa sarili mo eh. Yung ang lupit-lupit sa iba, kasi baka hindi mo alam, malupit ka sa sarili mo. Yung lagi nagdududa sa iba, kasi baka alam mong ikaw din kaduda-duda. Yung mga ayaw magbigay ng chance sa iba, baka yung sarili mo rin kasi hindi mo binibigyan ng chance. Ang ating pakikitungo sa kapwa ay isa lamang na reflection ng tunay na pakikitungo natin sa ating sarili at tunay na pagtingin natin sa ating sarili. Kaya kung nire-reflect natin si Jesus
Ang tinitingnan nating model ay si Jesus. Ang ipinapamuhay natin ay Jesusness. Ang dealings natin with others will be Jesusness. Pero kung ang dealing natin with others is Mosesness, Phariseeness, isa lang ibig sabihin nun, na ang tunay na model natin ay Pharisees. Ang tunay na tinitingnan natin, kinokopya, ay Pharisees. It will become the shape of our brain. It will become the shape of our thought. It will become our life. Kaya ang magnanakaw, sabi na matatanda, ay galit sa kapwa magnanakaw. At marami yung mga laging nabobola, naloloko, kasi mababait sila eh. Akala nila mabait din ang iba. At yun namang ayaw magtiwala sa iba, sobrang wais, kasi sila rin hindi mapagkakatiwalaan. Ganon din silang mag-isip. So, ang mga pag-aaral na ito, napakagandang pag-aaral ng ating mga sarili, mga kapatid. At bakit natin ito pinag-aaralan? Kasi itatanong natin sa sarili natin, happy ba ako sa life ko? Happy ba ako sa lifestyle ko? Happy ba ako with everything that's happening in my life? Or most anyway? Kasi kung hindi, may dapat akong baguhin. At yun ay magsisimula sa takbo ng aking isip, sa aking pag-iisip, because as I think, I become. My thoughts are prayers. My thoughts become me. Doon tayo magsimula ng pagmumuni-muni. Another mind shaper, of course, is training and habit forming. Philippians 2:5 have the same mindset as Christ Jesus. Practice yan eh. Marami sa atin, meron tayong Pharisaic nature. Nature nating manakit, nature nating mang-judge, nature nating mang-reject. Pero mag-practice tayo maging tulad ni Jesus. Mag-accept, mag-love, mag-forgive. At kapapractice, magiging ganun tayo. Sabi ng science, intuition is a highly sophisticated process. We notice patterns through past experiences, store these experiences and associated information into long-term memory, and then retrieve that information when we see these patterns again in our environment. Yung parang tinatawag nating kutob. Bakit kuminsan nakikita mo yung tao, nakita mo lang siya, may kutob ka na agad na meron siyang hindi gagawing mabuti. At kadalasan natutupad, nangyayari. Kasi somewhere in our memory, may mga naranasan na tayong ganong itsura ng tao, ganong expression, ganong kilos, tapos may mga ginawang masama. At nakaimbak yun sa ating memory. Pag nakakita tayo ng ganun uling expression, ganung itsura, ganung pattern, kahit sa ibang tao, sa ibang panahon at ibang lugar, lumalabas sa file ng ating brain yung warning na, oy, ang ganyang kilos, ang ganyang arte, ang ganyang mga salita, nagbunga na yan ng pangit at hindi maganda sa iyong buhay noon. So, mag-isip-isip ka at yan ang tinatawag nating, ba't kaya ako may kutob? Wala naman akong alam na facts, pero may kutob ako. Yun. At science explains it. Of course, Romans 8:5-6. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Another mind shaper is social training. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa pagtatrain ng mga bata. Kasi kuminsan, ang bata buong buhay niya nagiging gano'n ng ugali dahil tinrain natin na maging gano'n. Kuminsan, puro kalupitan ang naramdaman ng bata, kaya tuloy nagiging malupit din siya kung lumaon. O kaya sabik na sabik, kulang na kulang sa pagmamahal, kaya kahit sino na lang ang para magmamahal, sumasama, nauutot, nabubola. Mahalaga ang social training. At sabi ng science, humans are a social species inescapably shaped by our cultural context. And thus, some degree of indoctrination is implicit in the parent-child relationship. Marami sa atin bunga or biktima ng good treatment or maltreatment ng parents o ng equivalent ng mga parents sa buhay natin. Sabi sa Proverbs 12:8, a person is praised according to their prudence, and one with a warped mind is despised. What are we talking about here? Reward and punishment. When you continue to reward a child for any behavior, negative or positive, yan ang magiging behavior niya. Pagka pinanish mo or pinarusahan para sa isang ginagawa niya, iniisip or habit or behavior,
magiging ganun siya. So, tingnan natin kung saan natin dinadala ang mga bata sa ating training. Tinetrain ba natin sila maging doormat? Hindi sila pwedeng mag-no, hindi sila pwedeng mag-argue ng kanilang case, hindi sila pwedeng tumanggi. Di tinetrain natin sila maging doormat, maging robot. Kung minsan, laging gino-glorify ng religion niyang sobrang obedience sa mga children. Is that really what we want? Kahit na ang nagpapasunod na sa kanila mali, hindi na sila makatanggi because they were never trained to not obey. Sabi ng science, social change is the result of social and mental mechanisms of an individual. At dahil ang lipunan is made up of individuals, therefore it is the quality of the individuals that will determine the quality of society, of a civilization, of a nation, or a church. We don't just copy, sabi ng science, the behavior of people around us. We also copy their minds. As we grow older, we learn what other people think, feel, and want, and adapt to it. Our brains are really good at this. We copy computations inside the brains of others. So talaga daw, majority ng mga tao, mangungopya lang, nangungopya ng magiging idol, nangungopya ng susundan, nangungopya sa leader, nagsasaulo ng sinabi ng mga taong hinahangaan nila o mahal nila o gusto nila. Mabuti ng mabuti kung yung nakokopya ay tama. Mabuti ng mabuti kung yung ina-idolize ay dadalhin sila sa freedom, hindi sa bondage. Dadalhin sila sa peace, hindi sa trouble. Dadalhin sila sa love, hindi sa hatred. It is important. Kaya pati ang mga bata, tinitingnan natin, sino ba mga hinahangaan nila? Kanino ba sila sumusunod? Sino bang ina-idolize nila? Kasi makakashape yun ng kanilang thought, therefore ng kanilang brain, therefore ng kanilang life. At marami sa atin, kahit mature na tayo, in our mature years, biktima pa rin o bunga pa rin tayo ng mga sinundan, hinangaan natin nung araw. So, piliin ang pakikinggan. Pag nagawi ka sa mga religious teaching na sobrang dogmatic, controlling, tinatanggalan ka ng karakter, ng pagkatao, ng free will, ano mangyayari sa buhay mo? Tapos ibe-brainwash mo yung anak mo in the same way, what will you do sa kanila? Of course, among many others, isang mind shaper na dapat nating tunay na pagtuunan ng pansin is religious training. Proverbs 22:6, teach children the way they should live, and they will remember it all their life. And I add, do not teach children only what to think, but how to think. Huwag turuan ng mga bata lagi magmemorya. Turuan sila na mag-reason, na mga tuwiran. Huwag turuan ng mga bata na lagi nilang yes ng yes. Turuan silang manuri kung dapat ba mag-yes o hindi dapat. Turuan sila kung paano mag-isip. Huwag saksakan ang brain nila nang mememoryahin na lang nila at susundin na lang nila without question, without thinking, without modification. Because we will shape the quality of their mind and their brain pagkatapos ng training na yan. And science says, human beings seem to have mental circuits that recognize certain things as sacred and predispose us to feelings of spirituality. It's just a feature of our brains. So talagang merong religious orientation, spiritual orientation yung brain. Pero ang point is this, kanino nakatuon? Saang doktrina nakatuon? Anong religious lifestyle and belief ang pinagtutuunan? Kasi doon pupunta yung brain, yung tao, yung life. One other thing that is a mind shaper is education. Kaya yung mga educational systems natin, kung minsan hindi naman talaga nag-educate, nagkikreate lang ng robots. In many schools, ang ina-awardan lagi yung most behave. Hindi na-awardan yung most argumentative. Samantalang dapat natuturuan ng bata na mag-argue. In a polite way, in a nice way. But to argue, hindi lang yes ng yes. Ina-awardan natin lagi yung most punctual. But the most punctual are hardly creative.
Kasi nakaset lahat yung utak nila, yung iniisip nila, yung mga ganyan. Kaya may mga trabahong bagay sa mga punctual people. But yung mga very, very creative endeavors, usually these are the people who get out of the box. And usually they are not the very punctual people all the time. Although, there are creative people who are still very punctual. So, kahanga-hanga yung kombinasyon sa utak nila nun. Pero anong klaseng individuals ang gusto natin makreate? Sa Sunday school, sa mga daily vacation Bible school, sa ating mga Bible studies, what kind of individuals do we want to be developed from people? Do we want to develop cardboard characters? Do we want to develop yes people? Do we want to develop robots? Or do we want to develop people who think? And if they need to do it, to argue their thoughts, to plead their case, because tayo yung mga taong binigyan ng Diyos ng brain, binigyan tayo ng capacity to analyze, at binigyan tayo ng freedom to pursue what we believe is best. Kaya ang gino-glorify lagi sa school, sa religion, uniformity. Bawal na ibang itsura mo kasi pati damit magkakamuka, pati yung mga haircut kumisan magkakamuka. God is a God not of sameness, but of variety. Kaya dapat din natin laging suriin, yung ba talagang system ng churches, yung system ng religion, yung ba talaga ang system ng Diyos? O inimbento lang yan ng mga religious leaders para padaliin ang kanilang paglilid, padaliin ang kanilang trabaho, so that everybody conforms, everybody says yes, everybody is herded like cows. Ganun ba talaga ang gusto ng Diyos? Tingnan natin si Jesus. Si Jesus nga mismo, hindi siya conformist. Ang dami niyang ginawang iba sa takbo ng buhay ng mga panahon niya, sa takbo ng templo, sa takbo ng mga synagogues. Si Jesus ang ating shepherd, di ba? Siya ang ating sinusundan. This is not to encourage rebelliousness. This is not to encourage trouble. This is not to encourage warlike attitude, but only to encourage us to respect each other's individuality. Kasi God made us as individuals. We are wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Dapat nating igalang yun. So pati sa training ng pag-iisip, sa pagpayag natin kung anong iisipin ng mga bata, ng sarili natin, bigyan natin ng room yung freedom that God has instilled and given to everybody. Isaiah 44:18, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isip sa katotohanan. So ito yung mga sunod-sunuran, mga hindi nag-iisip, hindi nag-analyze. And science says, whatever you are thinking creates a network pathway in the brain that gets reinforced and stronger. Habang iniisip mo, lalo ka nagiging ganon. So isipin natin kung ano nag-iisip natin sa buhay. Tayo ba'y negative thinker or positive thinker? Achiever ba tayo or defeatist? Anong iniisip natin? Lagi ba tayo natatakot? Tinatakot natin ang ating sarili at ang ating kapwa? We see the devil in a teacup. Lahat na lang pinagbibintangan natin, the work ng devil. So para na lang devil talaga ang boss, devil ang amo, hindi ang Diyos. Ganun ba talaga yun? O ganun tayo mag-isip? Keep changing for the better. Keep improving for the better. And this happens in the realm of thought. Hindi pwedeng yung iniisip mo 10 years ago, 15, 20, 30 years ago, ganun ka pa rin mag-isip ngayon. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Tapos ang gusto mo lagi naririnig na teaching, yung narinig mo na noon, ilang ulit na, paulit-ulit, taon-taon, decades na, yun at yun at yun at yun. Bakit pa magtitipon-tipon kung yun din lang ang madidinig lagi? Yun din lang ang interpretation, yun din ang reading, walang bago. Di dapat tumigil ka na nun pa kasi alam mo na nun yan eh. But we must grow from glory to glory. The very, very rule of life is growth. So, ganun din dapat sa ating mind, sa ating faith, sa ating doctrines, sa ating mga pag-unawa sa Diyos, nag-grow. And to grow, you've got to outgrow something. Para lumaki ang iyong paa, may mga iiwan ka sapatos at tsinelas. Kung ayaw mong iwan yon, hindi lalaki yung paa mo. So may iiwan ka rin mga doktrina, may iiwan ka rin ng mga interpretation na nung araw ay bagay sa level of your understanding, but now that you are growing, kailangan ka na mag-adjust, hindi ka naman pupunta sa wrong, pupunta ka lang sa glory to glory. Change is another rule of life. So we've got to keep changing the way we think. Galatians 6:3,
If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. So change. For the true, sabi nga, the good, and the beautiful. Sabi ng isang very famous person. Pwede ka rin namang mag-change But don't change for the true nga, but bad and ugly naman. Not for the untrue na, tapos bad and ugly pa. Why don't you choose the true, the good, the beautiful? Sabi ng kasabihan. Kesa sa true, but bad and ugly. May true, pero bad. Gusto mo yun ang laging isipin? May true, pero ugly. Gusto mo yun ang laging laman ng iyong isip at kopyahin? Why not the true, and the good, and the beautiful? Make your mind your mentor to the good, not your tormentor. Remember, ang number one na nagpapalaya sa atin o gumagapi at gumagapo sa atin ay ang ating sariling pag-iisip. Kaya kung merong dapat reviewin, how we think, what we think of. Your mind is a factory. It produces your life and your lifestyle. Luke 24:45, then he opened their minds so they could understand the scriptures. So you see, the scriptures had always been there, but the people never understood them. It took the opening of their minds by Jesus so they could understand the scriptures. So hindi ko may hawak ang Biblia, may hawak ang doktrina, may hawak ang relihiyon, ay naintindihan mo na. It takes the work of Jesus for us to understand scriptures. And real understanding of scriptures lead to freedom, not bondage. Leads to peace, not trouble. Leads to love, not hatred. Leads to grace, not the law. Ephesians 4:23, to be made new in the attitude of your minds. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kaya mahalaga, progressive. Hindi yung stubbornly conservative, kasi hindi ka magbabago kahit kailan. Paano ka lalago? At saka kung hindi ka naman talaga totally happy sa nangyayari sa iyong buhay, ibig sabihin may dapat kang baguhin with the way you think, in the way you think. So reshape your brain, your thought, into the positive, cheerful, beautiful, hopeful. Remember, pwede ka mag-isip ng pangit, pero pwede ka rin mag-isip ng maganda. Pwede ka mag-isip ng nakakatakot, pero pwede ka rin mag-isip ng nakakapagpapayapa. Pwede ka mag-isip ng nakakagalit, pero pwede ka rin mag-isip ng nakakapagpaalis ng galit. Piliin mo kung anong iniisip mo. Kaya dapat pinipili din natin kung anong sinasabi ng kapwa ang papakinggan at ano yung tatanggihan. Yung pwede mo sabihin, I don't want to hear that, I don't want to talk about it. Meron namang mga taong hilig magpadala sa'yo ng kung ano ng video para ka lang pala takutin o galitin. Bakit mo kailangan panoorin? E di huwag mong panoorin. I-delete mo. At kung padala siya ng padala ng mga ganyan, i-block mo siya. Bakit mo papayagan na guluhin ka niya? Bakit mo papayagan na i-convert niya yung utak mo para yung kalaban niya maging kalaban mo rin? O may mga dadala sa'yo ng mga mensahe, mga sumbong para mang-inis. Bakit mo papakinggan? Pag pinakinggan mo ang lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo, sabi nga sa Bible, dapat hindi mo gawin yan kasi maririnig mong minumura ka ng iyong mga katulong. So dapat huwag mo na lang alamin. Kung hindi nakakapagpasaya at hindi naman kailangan malaman, hindi necessary, huwag mo nang alamin kasi malulungkot ka lang. Discipline. Bakit mo kailangan malaman kung ilan lagi namamatay everyday? Bakit mo kailangan malaman kung ilan ang nahihirapan, ilan ang naghihiwalay na mag-asawa, ilan ang nagpapatayan? Ba't kailangan mo malaman yan? Unless police ka, unless social worker ka. Pero kung makakagulo lang sa iyong isip, makakatanggal lang yung happiness, why bother to know it, to know about it, to think about it, and then to spread it? Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to prove what is good, what is the pleasing will of God.
Huwag makiayon sa takbo ng isip ng mga tao. Huwag makiayon at magbasa ng lahat ng mga comments sa social media. Huwag makilabad sa lahat ng labanan. Huwag sumali sa lahat ng mga pagtatalo. Dapat marami ka ng pinapalampas. Kung magpapagulo lang sa iyong isip, walang bungang mabuti sa iyong buhay, pass. Change the way you think and the way you act. Daniel 4:16, let his mind be changed from that of a man, and let him be given the mind of an animal. So you see, ano ba ang mind natin? Mind ng man, mind ng animal. Pwede yang mangyari, pwede yang palitan. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. So the same mind can become death or life, can become trouble or peace. Choose. Choose wisely. It depends on what you think of, what you allow to cross your mind. So to change your habits, change your acts. 1 Samuel 10:6, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will be changed into a different person. Job 9:27, kung kakalimutan ko lang ang aking pagdurusa at tatawanan ko na lang ang aking problema, ... well, yan ang mas mabuting gawin. Lalo't wala namang buting idudulot ang pag-aalala. Change your habits to change your character. Jeremiah 7:5-8, if you really change your ways and your actions, then I will let you live in this place. Lagi may dapat babaguhin, ha? Change your character to change your lifestyle. If you're not very happy with your lifestyle, lagi kang naloloko, lagi kang napagsasamantalahan, o kaya lagi kang napapaaway, lagi kang nalulugi, lagi ka nalang nalalagay sa gulo, there is something in the way you think that creates the habits and the lifestyle of yourself. Change your character. Then you will change your lifestyle. Matthew 18:3, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. In many ways, it can be said, unless you change the way you think, you will never experience peace. You will never experience joy, happiness. If you do not think like children, trusting, kind, loving, colorblind, meaning hindi pumipili ng mga races, hindi pumipili ng ganito at ganyan, mapagtanggap, nakikipaglaro kahit kanino, maibigin. Unless you think like children, unless you change the way you think, you will never experience heaven in your mind, heaven in your heart. So change your lifestyle to change your life. Job 42:10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Remember, yung mga friends si Job, una dumating para siya i-comfort, then later on, tinorture na siya ng tinorture. Pero pinag-pray sila ni Job sa kabila ng ginawa nila, and after Job prayed, the Lord restored the blessings in his life. Psalm 23:6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. How does that happen? When the Lord is our shepherd. When we follow in His footsteps. When we think His thoughts. When we allow the computations in His mind to become the computations and configurations in our mind. Peace and love will follow us all the days of our life. When you think kindness, you beget kindness. When you are generous, you receive generosity. When you are loving, you receive love. You give and you keep it because you keep what you give away. What you think becomes you. Proverbs 11:19, truly the righteous attain life, but whoever pursues evil finds death. So what do you find when you think? Life or death? What do you find when you review your life? What do you find when you review your lifestyle, the way you think, the way you treat others? It is all fruits of the way you think. If you're not happy with anything, change the way you think, and your life will change.
If you're happy with anything, continue thinking about it, continue improving thinking about it, and it will even grow from glory to glory. It all begins with the thought. Why? Because our mind is the kingdom of God. But when you don't let God rule in that kingdom, you allow Satan to rule in your kingdom. That's why don't give Satan a space. Don't give him a space in your mind, in your thought, para hindi maging nakakatakot at nananakot ang ating mga iniisip. Kailangan nating matuto magtiwala sa Diyos, manalig, sumamba, at magkaroon ng payapang isip. Napakarami nating pinag-aralan sa maiksing panahon. Marami mga ideya. Pero isa lang ang dapat nating tandaan. Kung ano ang takbo ng buhay mo ngayon, yun kasi ang takbo ng iyong isip. Huwag natin yun i-deny. Ang dami na natin binasang verses that say the same thing. Kung gusto mong palitan ang takbo ng iyong buhay, palitan mo ang iyong pag-iisip. Pag pinalitan mo ang pag-iisip, mapapalitan ang iyong vocabulary, ang iyong words, mapapalitan ang iyong mga sinasabi, ang declarations, mapapalitan ang pakikitungo mo sa kapwa, mapapalitan ang mga ginagawa mo, ang iyong work ethic, mapapalitan ang iyong buhay. Ngayon, kung gusto mo nangyayari sa iyong buhay, lalo mo pag-isipan yung mga iniisip mo na, lalo mo pang gawin yung mga ginagawa mo na, mag-i-improve pa yan na mag-i-improve. Life is what we make it, and we make it through thought. Be changed by the renewing of your mind. Huwag maging negative. Huwag maging fearful. Huwag maging laging afraid. Huwag laging matakot at manakot. Mabait ang Diyos. Kilalanin ang mabait na Diyos, hindi yung malupit na Diyos na ipinepresent ng iba. Kilalanin ang mapagpatawad at maibiging Diyos at Siya ang tularan. At ang buhay natin mapupuno ng pag-asa, kapayapaan at katahimikan. God bless us all. Saul, ang masamang espiritu. A tormented soul. Father, we thank you for today. We thank you for life and we thank you for your light. Sa sandaling ito, puspusin niyo po kami, pakabanalin, at ngayon ay punuin ang aming isip at puso ng inyong aral. Kayo ang mangusap, tinig niyo ang aming marinig. Dinadalangin namin, pinapasalamat ang pribilehiyo na mag-aral sama-sama, sumamba sama-sama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. A tormented soul. Kayo ba ay payapa o tormented? Mga mahal natin sa buhay, ano bang kalagayan nila ngayon? Para ba silang balisa, hirap ang loob? Merong maraming leksyon na matututunan sa buhay ni Haring Saul. 1 Samuel 18, 1-12. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng mga kawal. At pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel, mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayan na madaanan nila. Sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000 libo. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinabi sa awit. Labis niya ito ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula no'y naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan yon ni David.
Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinagpapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Isang malungkot na kabanata sa napakadakila sana ang karir ni King Saul. He was anointed to become king, the first king in fact, and before that, only the religious leaders led the nation. At si David, alam natin, naging bayani, napatay niya ang higanting si Goliath, at mula noon, hindi na mapigil ang pagsikat niya. Samantala, dalawa ang naging papel niya sa buhay ni Saul. Dahil si Saul ay laging ginagambala ng masamang espiritu, ipinanukala ng kanyang mga tauhan na humanap sila ng magandang umawit at mahusay tumugtog. Sapagkat naniniwala silang pag inawitan at tinugtugan itong nagagambala na espiritu ni Saul, siya ay mapapanatag, matitiwasay, at ganun nga ang nangyari. Kaya si David ay tagatugtog, taga-awit, and at the same time, naging napakagiting na general ng mga hukbo. But Saul felt threatened by David. Imbes isipin niya na asset sa kanyang organisasyon, naging threat sa kanya. Naging isang banta na maaaring sumobrang sumikat. And he used everyone to conspire against David. Although David constantly assured him of his loyalty, he wouldn't be convinced. King Saul felt very gravely threatened. And this is one of the first elements of a torment, of stress, of depression. May threat. 1 Samuel 18, 8-9, Saul was very angry. This refrain of the song displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. Ito naman kasi mga babaeng ito, nagkakantahan rin lang, pinaparinig pa nila sa hari, mabuhay si David, 10,000 ang napatay. Si Saul, libo-libo lang. Eh, ikaw man naman yung sitting king, natural, mati-threaten ka. So yung mga tao, nagdagdag actually sa threat or perceived threat ni David, ni Haring Saul kay David. Sabi niya, what more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a close eye on David. Again, another stressor, fear of loss. Loss of territory, loss of position, loss of income, any fear of loss. Lalo na yung loss of somebody beloved. And then Saul's daughter loved David. Michal loved David. So Saul isolated himself and considered David an enemy. Pasikat ng pasikat si David, lalo namang inilayo ni Saul ang kanyang loob dito sa taong ito. 1 Samuel 18, 28-29, when Saul realized that the Lord was with David and that his daughter Michal loved David, Saul became still more afraid of him and he remained his enemy the rest of his days. Remember, pinag-aaralan natin itong buhay ni Saul dahil buhay din natin ito. Buhay din ito ng mga mahal natin sa buhay. At yun ang ating hinahanap agad-agad. Anong kinalaman ng buhay natin sa buhay niya? He asked his son Jonathan to kill David. Meron siyang anak na lalaking tagapagmana ng kanyang trono, si Jonathan, but Jonathan also loved David. So yung mag-ate, mahal nila pareho itong si David. 1 Samuel 19:1, minsan nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David. So parang nawawala ng kakampi itong hari. Ang buong pamilya niya in love with David at ang buong kingdom. Saul even asked his officials to kill the priests who sheltered David, but they refused. Si David ay naging parang akala mo'y taong labas kasi pinag-uusig na siya ng hari, nakatira na siya sa mga ilang, meron siyang konting followers, at isinyelter sila ng mga ibang priest na malayo sa capital. At ipinapapatay din ni Saul yung mga pari na yon. 1 Samuel 22:17, ngunit ayaw sumunod ng mga inutusan niya, sapagkat natatakot sila pagbuhatan ng kamay ang mga pari ni Yahweh. God also didn't answer him anymore. Nung araw may paraan ng mga hari na makipag-usap sa Diyos, magtanong through the priests. But this time, hindi na rin siya sinasagot. 1 Samuel 28:6, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan man ng urim o mga propeta, mga style nila of communication. Saul was so depressed, Saul's crown was slipping from his head. Dahan-dahang dumudulas pabagsak ang koronang nasa kanyang ulo.
1 Samuel 15:23, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Sinabi yan ni Samuel sa hari. Hindi ka na nakikinig sa Diyos, so hindi na rin siya nakikinig sa iyo. Sa katunayan, isinaranan niya ang kabanata mo bilang hari. And then David was the newly anointed. Siya yung flavor of the month. Siya yung uso. Siya yung kinahuhumalingan ng lahat. 1 Samuel 16:12-13. Si David ay makisig na binatilyo. Malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. This while Saul was sitting as king. So napalitan na yung anointing, hindi na lang, kulang na lang coronation. Saul was so depressed, it was like being controlled by an evil spirit. In fact, that's how the ancient writers described it. That an evil spirit was controlling him. 1 Samuel 16:15, Saul's attendant said to him, see, an evil spirit from God is tormenting you. Let our Lord command His servants here to search for someone who can play the lyre. He will play when the evil spirit from God comes on you, and you will feel better. And this is a source of many questions. Bakit daw magpapadala ang God ng evil spirit? First of all, yung sinabing this is an evil spirit coming from God came from the mouth of his palace attendants. It did not come from the prophet. So that statement could be precise or not. Precise or not precise, the ancient people believed that everything really came from God. That even diseases, even evil spirits could only come to you with God's permission. So that's where the sentence is coming from. And it is not to be overextended to the point that you would think that every evil that comes to people were really directly caused by God. It was an opinion of the palace courts. Naku, pinapadalang ka ng Diyos naman sa mga espiritu. Diba? Kaya kailangan humanap tayo ng tutugtog at aawit sa'yo. So nung paman, alam na nila yung effect ng music therapy. Alam nyo ba na nakakapagpagaling ang tunog? Kaya yung mga mahilig sa mga tubig-tubig na tumutulo-tulo, nakakapagpagaling yun ng emosyon at maaaring maging ng physical ailments. Ang tunog ng batis, ang tunog ng hangin. Ewan ko lang ang tunog ng boses ng inyong asawa kung nakakapagpagaling o kakayamot. Pero yes, kung nakakapagpagaling ang tunog, nakakapagpasakit din. Kaya may mga pag-aaral ng mga halaman na pinakinggan nila yung napakagagandang lyrical compositions, lalong umusbong at lumago ang mga halaman. Nung pinakinig nila ng rock, nagkamatayan. Not that I am not a rock fan, but the point is, science yan. Proven na may effect ang sound sa buhay. Kaya awang-awa ako sa mga halaman, sa mga kalye sa Maynila. Rinding-rindi siguro sila sa ingay. Kaya sila hindi masasaya ang mga itsura nila. In any case, ang payo kay David, kumuha tayo ng manunugtog at mga awit para guminhawa ang iyong pakiramdam. But you know, if fast forward, Saul ended up committing suicide. He asked a soldier to kill him. 1 Samuel 31:4, Saul said to his armor bearer, draw your sword and run me through, or these uncircumcised fellows will come and run me through and abuse me. Nung natatalo sila sa digma, sabi niya sa pagbuhat ng kanyang kalasag at tabak, patayin mo ako kaysa patayin ako sa mga kalaban natin at paglaruan muna nila ako bago nila gawin yun. Isang account says that he voluntarily fell on his sword because the soldier refused. 1 Samuel 31:4, but his armor bearer was terrified and would not do it. So Saul took his own sword and fell on it. What an end. What a tragic end for somebody who began so well. And it can happen to many people even now. Tragic endings. Sabi naman ako, napaka-successful naman ito, napakatalino pa naman ito, ang ganda-ganda pa naman ito, bakit nagpakamatay? Ano ang nagaganap sa isip ng isang tao na siya
as he told the story. 1 Samuel 15, 10 to 11. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinaway niya ang aking mga utos." May mga tao na pagka umaasenso, nagiging makapangyarihan o yumayaman, nalalayo sa Diyos. Imbes lalong lumapit at magpasalamat kung bakit nalilibang, nahihibang, at lumalayo. Verses 13 to 14, 1 Samuel. Sinabi sa kanya, kay Saul, ni Samuel, "Malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo, inutos sa iyo ni Yahweh na yung Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yon. Si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo." Pwede rin niya mangyari sa paghahari ngayon sa mga kumpanya, paghahari sa anumang opisina, anumang kalagayan, pwede yang mabawi pagka ang Panginoon ay hindi nalulugod sa asal, sa iniisip, nung binigyan niya ng pribilehiyong manguna. Psychological studies of King Saul's behavior show clinical depression. Sa panunuri ng mga dalubhasa, tiningnan nila yung mga simptomas, behavior nitong si Saul, isa lang ang verdict nila, depression. Acute depression. And the depression is a combination of high demands, yung napakataas na expectation sa'yo, and low control. It leads to psychological stress and chronic disease. Pag ikaw ay mayroong malaking expectation sa sarili mo, o ang mga tao ay may malaking expectation sa'yo, high demand, pero ang kaya mo, low lang. Hanggang doon lang ang power mo, kulang nga ngayong kakayanan, hirap na hirap ka na abutin yung dapat ay abutin. It leads to psychological stress, which could become a chronic disease. It could lead to clinical depression. Do not bite more than what you can chew. And do not impose on people more than what they can adequately deliver. Marami mga anak depressed sa sobrang expectation ng mga magulang. Marami mga asawa depressed sa sobrang expectation ng kanilang kabiyak o ng sino man. Yung inaako mong di mo kaya, pinapasan mong di mo kaya, it leads to depression. Kaya hindi natin alam kung minsan tayo palang pumapatay doon sa mahal natin sa buhay sa sobra nating expectation na hindi naman nila kaya. What were Saul's stressors? Our own stressors? Well, the Philistines declared war and the people were anxious, so he had fear. And Saul's army was just 3,000. The Philistines were 30,000 chariots and 6,000 horsemen. Napaka-mismatch. Again, yung expectation, hindi katumbas nung kakayanan. And then he was instructed by Samuel to wait for his arrival in order to tell him the next action. Pero nainip si Saul, nanguna na, he burnt offerings to God, which was an exclusive franchise of priests at that time. So nagkaroon ng judgment sa kanyang ginawa. Lumampas siya sa kanyang dapat tungtungan. Hari siya, yes, pero hindi siya priest. At pinapel niya yon sa kanyang desperation. Samuel arrived and declared that because of his action, he would lose the kingdom. Napaka sama nang naganap, sunod-sunod, palala ng palala. At kung ano-ano pa mga nangyari kay Saul. Pero sabi nga, 1 Samuel 16:23, tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang kanyang alpa, tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So, what is the connection between depression and music therapy? Bagong tawag yung music therapy, pero yung luma ng ideya yan. Nadiskubre nila nitong modern times ang kapangyarihan ng music therapy matapos ang World War II. Napakarami mga sundalo yung sobrang nagkaroon ng trauma. At marami mga simbahan, maraming grupo ang dumadalaw para awitan sila doon. At nakita ng mga doktor na bumibilis ang paggaling. Nababawasan ang depression,
mas tumatalab ang mga gamot. Ngayon, music therapy is an established health profession in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals. Kaya tawag natin dyan music ministry, because music is ministry. Marami sa atin hindi natin alam bakit kaya gusto kong umaattend ng worship. Bakit di na ako manood sa bahay? Nadidinig ko rin naman. Yung kasing live music and singing together heals. Hindi na nauunawaan lubos sa mga tao yung mechanics. Kahit nung unang panahon pa man, lahat ng uri ng pagsambay may musika. Because music heals. Lalo na ang musika ay nakatuon sa Diyos. Ang mga salita ng awit ay tungkol sa Diyos. Pagpapuri, pagpapasalamat, may nagaganap na paggaling sa atin. Sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, maging sa ating katawan. Napatunayan, ang depression at mga Parkinson's and Alzheimer's, lahat ng mga yan, na meron yan, meron silang disorientation of the rhythmic brain activity. Ibig sabihin, lihis ang sense nila of rhythm. So may kinalaman talaga yung appreciation of rhythm, appreciation of music sa matinong pag-iisip, sa healthy na pag-iisip. Kaya mahalaga ang musika sa buhay ng tao. Music or rhythmic vibrations correct this condition. This is proven by many respectable experiments. So mga kapatid, ang tagal na ng buhay ni Saul. So ang tupagin natin yung buhay natin ngayon, learning from him. Avoid depression. Do not torment your soul. Do not bite more than what you can chew. Do not stand taller than what you really are. Huwag kang magpanggap. Huwag magkunwari. Nakaka-depression. At siyempre, dapat tulungan natin ang ating mga mahal sa buhay na huwag magpanggap, huwag magkunwari. Mahalin natin sila, tangkapin natin sila, at huwag natin silang pilitin na mag-swak doon sa mga hugis na gusto natin ng hulmahan kung anong gusto natin mangyari sa kanila. Receive anointing and blessing when God gives it to you. Para hindi ka ma-depress, bine-bless ka, di salamat. Ngayon, nababawasan, nakukulangan, salamat pa rin. Let go. Hindi ko mo nakaranas kang sumikat o yumaman nun o maging makapangyarihan, forever na nasa kamay mo yan. So kung unting-unting nawawala, huwag kang magpaka-depress dahil lalala lang ang sitwasyon mo. Masisira lang ang diskarte mo sa buhay, oras sa pinagpilitan mong hawakan yung papaalis na sa buhay mo, habulin yung mabilis na mapapalatalilis, at magpanggap at takpan yung mga katotohanan na nangyayari sa buhay mo ngayon. Pati sa pagpapagamot, naguhubad tayo sa harap ng doktor, ipinapakita natin ating mga karamdaman para magamot, di natin tinatakpan at ikinukubli. At ganun din sa ating mga katotohanan sa buhay. Minsan dati kang mayaman, ngayon hindi na masyado, di ipakita mo. Manong ngayon na dating naka-limousine ka, tapos naka-tricycle ka, ngayon habal-habal pa. May binabalas ka pa mga plato habang nakasakay ka dun sa... yun ang katotohanan mo ngayon, di live with it. Para hindi ka na mabaliw at humantong sa pagpapakamatay. No, kaya yung mga mahal natin sa buhay, huwag nating itulak na mapunta doon. Yield, surrender when God takes away. Ano man yun, sino man yun na kinukuha na ng Diyos, tanggapin mo ang katotohanan, ipagpasalamat mo kahit minsan nakahiram ka ng kasikatan, ng kayamanan, maging ng taong nagmahal sa iyo at minahal mo. Job 1:21, matapos si Job ay mamatay ang mga anak, mawala ang mga kabuhayan, at napuan ang kutakot-takot na sakit. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Yan ang hindi madedepress. Pinagpapasalamat niyang nakahiram, at ngayong binawi na patuloy siyang tumatanaw ng utang na loob. Avoid depression. Do not torment your soul. Accept it when God gives the anointing or the blessing or the role to another person. Hindi naman tayo laging forever. Pasalamat ka na kung nakaramdam ka ng panahon mo, kahit sandali lang yon, and yield
the stage, yield the space, yield the limelight to someone else, lalo kung obviously na inilalagay siya doon ng Diyos dahil hindi mo naman pwedeng pigilin ng Diyos eh. Numbers 12:8, to the rebellious Aaron and Miriam na lumalaban sila kay Moses, why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Sabi ng Diyos doon sa magkapatid, at si Miriam dinapuan ng ketong. Kasi pinapapel nila, hindi nila papel. Gusto nilang agawin yung authority ni Moses, hindi naman sa kanila binigay yun ng Diyos. So ayun ang inabot ng babaeng ito na pasimuno sa pagkakalat na intriga, nagkaroon siya ng ketong. May expiry din kung minsan yung mga seasonal anointing. If you're anointed for a certain project, for a certain phase of a project, seasonal yun, hindi yun forever. May mga seasonal talaga, mayroon ang haba, may lifetime, pero Diyos lang ang nagde-determine nun. If all the signs show na ang favor ay inilalagay na sa iba para, for whatever reason, yield. Be gracious to yield. Accept. And then flow with life. Huwag niyong labanan ng agos ng buhay. Kung minsan, up to a point, pwede kang lumaban. Alam mo, pwede masamin na papala ka. Pero alam mo naman yung paglaban na hindi talaga mananalo. Flow na lang. And do not be jealous or envious of God's anointed. Do not contradict the Lord's anointed. The Lord chooses whom He chooses. The Lord blesses whom He blesses. Flow. Mark 9:38-41. Naging sobrang sectarian na itong mga follower ni Jesus. Gusto nila sila lang. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop because he was not one of us. Do not stop him, Jesus said. For no one who does a miracle in my name can do in the next moment and say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Ngayon, ganyan na yung mga religion. Sila na lang ang tama. Sila na lang ang may karapatang magturo. Lahat mali na. Sabi ni Jesus, kung hindi tayo kinakalaban, kakampi natin yan. At kung nagtuturo sila ng kabutihan, pagiging maka-Diyos, ano man ang kanilang sectarian color, may ganun, hindi niya yung kalaban. Nung pa man, sinosolo na nila ang Diyos. And do not harm the Lord's anointed. The Lord's anointed in the times of Israel were the kings and His prophets. Hindi naman kung sino lang inutusan na bumili ng suka, nagbukas ng Biblia, anointed na. Pero, tansya-tansyahin mo, makiramdam ka. Kesa bigla-bigla ka na lamang diyang lumalaban sa hangin. Kailangan nakikiramdam ka. Anointed nga ba? Paano ko malalaman? Paano ko madaramdaman? Mag-ingat-ingat. 1 Samuel 26:9, who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless? And that was what Saul was trying to do. He was trying to kill David. And David was already the anointed one. Kinakalaban niya ang langit. Psalm 105:15, do not touch my anointed ones, do my prophets no harm. Bilin yun, utos yun. At Diyos ang bahala magdisiplina sa kanyang mga anointed ones kung sila'y nagkukulang. Tulad nun, sumobra na itong si Saul, Diyos din naman ang bumawi ng anointing. We don't have to do it for God because God can do it Himself. And do not entertain your demons. Ang dami mga demons ni Saul jealousy, envy, fear, iba-iba. Ano-ano ang mga bubulong-bulong sa inyo, mga demon-demonyita at demon-demonyito. Don't entertain. Sabi sa Bible, resist the devil, he will flee from you. Genesis 4:7, sabi ng Diyos kay Cain, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Sari-sari ang naiisip nitong si Cain na gawing masama. Sabi ng Diyos sa kanya, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka. Kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Ano mga gusto maghari sa inyong puso?
Ano mga galit, mga inggit, mga insecurities, o mga masasamang balak talagang manakit, manira. Sabi ng Diyos, nakaabang sa labas ng pintuan mong parang mabangis na hayop. Huwag kang magkakamaling magbukas sapagkat papasukin ka. Kailangang labanan mo ang mga masasamang ideya na pilit pumapasok sa iyong isip. And do not over-control others. Remember, pinag-uusapan natin sa how to avoid depression. When you're over-controlling, you will be depressed because you will fail. At yung kinokontrol mo rin will be depressed kasi nasasakal siya. Kaya maraming depressed. Let healers and therapists minister to you. So you should relax and you should rest. Alam niyo yung mga sinasabi nila ngayon, mga usong spa. Bakit spa? The original meaning of spa, tubig. Yung iba naman, isang patak na tubig, wala. Spa. Ang tawag. Anong spa dyan? Kasi noong unang panahon, ang panggaling talaga tubig. Mga bukal, mga talon, mga lagaslas, at kasama na ibang mga ministration. Pero ngayon, niwalangan tubig yung gripo nila, spa. Kaya lalo ka ma-stress. Pero, bakit uso ngayon yung mga ganyan? Isa yung patotoo na ang mga tao stressed. Kaya sabihin sa iyo, relax. Pagkatapos 3 araw mo nang tinatanggal yung oil, alkitran pala. Kaya ayaw mabakbak sa iyong kutis, lalo kang na-stress. Nagkagalis ka pa sa mga hindi nilalabang mga sapin. At yung therapist, nagkapilay-pilay ka na dahil hindi trained. Pero, kaya uso yung mga yan ngayon kasi kailangan ng tao. Isa lang ang sinasabi niyan mga kapatid, turuan nyo ang sarili nyo magpahinga, mag-relax. Hindi kailangan ang spa kung saan kayo nakakahanap ng ganong relaxation. Let the arts soothe you. Bakit natin sinasama yung arts, music, dance, kung ano-ano? Dahil matagal lang napatunayan yan sa Biblia mismo na nagpapagaling. Hindi yan arte. Bahagi ng pagpapahinga ng isang kaluluwang pagod. Yung makakita ng magagandang bagay, makarinig ng magagandang ingay at tugtog, at makarinig ng magandang salita na nagmumula sa Diyos. Puro pampagaling. 1 Samuel 16:23, kinuha ni David ang alpa at tinugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So nakita niyo ang pinagmumulan ng sakit ni David, lahat psychological, spiritual, emotional. And brothers and sisters, welcome whatever and whoever drives away your demons. Minsan kaibigan mo yun, minsan kapamilya mo, pagkakausap mo siya, pumapayapa ka, natatahimik ka, yun ang pagkakausapin niyo. Pero yung pag dumarating siya, yung parang tahimik mong tubig na nakakaukaw niya, layuan niyo. Yung mga tuwing lalapit sa'yo, okay, nabalitaan mo na ba? Yung maiinis ka, magagalit ka, itulak niyo. Sa kutsyon, ha? Huwag kayo nagpapapakinig sa mga taong ginugulo ang inyong isip. Pinupuno kayo ng inggit, ng takot, ng intriga, padala yan ng demonyo. Huwag niyo sabihin, padala ng Diyos. So alam nyo na, huwag nyo siyang tawaging demonyo, padala lang siya. So alam nyo kung paano, o baka naman kayo yan, diba? Papasok kayo sa buhay ng may buhay, naiinggit siya, nagagalit siya, naiingit siyang insecure. Dapat ang regalo natin sa bawat isa, kapayapaan ng loob, katiwasayan. Kasi ang dami na nga nating problema. Pag pupunta ka sa isang tao, ang dami na niyang dala, huwag mo nang dagdagan, lalo't di naman kailangan. Do not stand taller than what you really are. Para ka relaxed. Do not pretend. Do not present high-maintenance images of yourself. Na ang gastos-gastos ng image mo i-maintain, hirap ka tuloy. Do not look perfect. Kaka-stress yan. Being very good should be enough. And don't bite more than what you can chew. Huwag kang bumili ng di mo kayang bayaran. Huwag kang gumastos ng hindi mo kayang tostusan. Live within your means. Do not spend more than you earn. Di ba ang dami nagpapakamatay dahil ang daming utang hindi mabayaran? Lalo yung nahuhumaling sa mga kasino.
Kaya kung minsan yung mga room ng mga casino hotels, ang dami-dami biglang, ay patay na pala yung isa doon, nagbaril na, kasi hindi makabayad. Don't bite more than what you can chew. Ngayong kuha ang mga tao ng hulugan, ang mga credit cards, walang ginawa kundi alokin ka ng alokin, kasi gusto ka nilang ibaon sa utang. Do not buy what you cannot afford. Hindi nakakahanga yung taong walang kapera-pera, walang kakita-kita, tapos ang mamahal ng gamit. Hindi nakakahanga yun. Live within your means and avoid depressing others. Huwag na nating ulitin lahat. Alam na natin yung mga nakaka-depress. Do not torment anyone's soul with impossible demands and expectations beyond their capacity. Yung mga kamag-anak nating OFW, swelduhan yung mga yun, hindi sila business people. Set ang kita niyan. Nakataga sa bato kung magkano ang kikitain nila. Hindi pwedeng kung kailangan ka, ungot ka ng ungot. Dahil saan sila kukuha? Nangungutang lang. Alam nyo ba na marami mga OFW isinasangla ang passport? Isinasangla, kulang na lang kaluluwa. Kahihingi ng mga kamag-anak ng mga bagay na marami namang hindi kailangan. Natotorment sila. Kaya yung mga iba sobrang tulirong-tuliro, dinadagdagan pa ng stress nila sa mga amo, tumatalo na lang. Uuwi dito nakakahon. Pero may mga canned goods kasama. Dahil humihingi pa rin kayo. Pagbukas nyo, ay, may mga delata. Kasi mga kamag-anak, walang ginawa kundi humingi. Kaka-stress yan. Kahit dumadagdag ang gastos nyo, hindi dumadagdag ang sweldo nila. So, kailangan mag-adjust dito. Do not torment anyone's soul with over-domination and psychological imprisonment. Yung iimbitahin ka. Halos ayaw mo nang umuo dahil alam nyo naman yung umuo sa isang imbitasyon, birthday o ano man, kung anong traffic ang tatawirin mo, anong kailangan mga activities mo, ang putulin mo para ka makapunta doon. Tapos sasabihin mo sa'yo, huwag ka mawawala. Stress yun, ha? Alam nyo kung anong magandang imbitasyon? Kung mahal nyo yung iniimbitan nyo, sabi nyo, oh, etong birthday ko, etong oras, ganong lugar. Pero kung one day before, naisipan mong mag-out of town at may chance, go. O kaya nung araw ng birthday ko, tinamad ka, gusto mo lang humilata. O sige, humilata ka na lang. Pero sabi mo, huwag ka mawawala. Pressure yon. Mahal nyo ang sarili nyo, hindi siya. Yan ang gusto ko matanggap na imbitasyon. Kaya mga pastor, pwede nyo po kami ikasal. Kailan? Sa 2034 po. Anak naman. Pag nakanalo ako ng round the world ticket na napatapat sa kasal mo, ika-cancel ko dahil ikakasal ka. Pero pastor, minsan lang naman po ako ikasal. Oo nga, pero araw-araw nakakasal ako ha. So, can you imagine na mag-commit ako dyan? Para po tahimik ang loob ko. Natahimik ka pero ako nabagabag. Pag nag-iimbita kayo mga kapatid, huwag nyo silang itali. Ang sarap-sarap nung birthday ko, punta kayo, pero pag tinamad kayo, I understand, love you. Ang sarap puntahan yung ganun mga okasyon. Meron pa, i-require ka ng damit, kailangan fuchsia. Wala akong fuchsia. Diba? Kailangan cowboy attire, may dala ka pang kabayo. Anong klase mga imbitasyon yan? Ba't di nyo lang barilin yung iniimbitan nyo? Set people free. Do not be a tormentor. In other words, give them the real gift of love and friendship. And real love sets free. Huwag nyo silang gawing props para sa kaligayahan nyo sa araw na yon, pero sobra ang sacrifice nila. Because if it is their pleasure to come, they will come. Huwag nating pressurein. Do not torment anyone's soul with needless guilt and feelings of inadequacy. Mga anak nyo na talagang hindi ma-perfect ang score sa quiz, hayaan nyo na. According to studies, more than 90% of people who become rich later, mabababa ang score sa test ng araw. And then yung ang tataas ng mga exams, sila yung nagiging mga clerk. Kasi ang gagaling nila talaga magpaanda ng mga bagay-bagay, kaya lang wala doon yung pera. So, huwag nating ekspekan ang mga tao ng higit sa ibinigay sa kanila ng Diyos na kakayanan. And do not torment anyone's soul with jealousy, with envy and fear. Lalo kung kayo yumaman o masenso, meron kayong high school reunion, huwag na naman kayong magpula ng sapatos pagdating nyo doon. Ano kayo si Maricel Soriano? Sukapin nyo nang huwag ipag-displayan ng mga kayamanan na acquire ninyo in the last 5 years kasi iba will feel miserable.
Be kind. We don't need to impress our old friends. We just have to have a good time with them. And sometimes people feel miserable when they see you very, very successful, tapos sila hindi. Whether it is their fault or not to feel so, don't help them to feel bad. Maging mabait tayo sa ating mga mahal sa buhay. Meron kayang nade-depress dito, meron kayang mga nade-depress sa ating circle of friends. Learn from Saul. Panginoon, turuan niyo po kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na bawasan ang mga stressor sa buhay namin at buhay ng aming kapwa.